Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito ulit tayo sa channel ni Ka-BBM News PH. Dito ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Kaya samahan nyo. Guys, let's go! Mga ka-BBM, ikinagulat ni Bucor Chief General Gregorio Katapang Jr. at DOJ Secretary Boy Rimulya ang paglutang at pagkakadakip sa isang controversial na PDL na si Michael Cataroha. Si Cataroha ang lumikha ng napakalaking usapin sa So, ibig sabihin, ito talaga yung nakawala mga kaibigan, no? At siya rin ang dahilan kung bakit nahalungkat yung mga anomalya sa loob ng bilibid mga kaibigan. Saysay ng Bureau of Corrections o Bucor kung saan ay nagkaroon ng pagdinig sa Kongreso at Senado noong nakaraang mga linggo. Matatandaan na nagpahayag si Rimulya at sinabi niya na iniligpit si Cataroha ng kapwa niya preso matapos ilibing sa septic tank sa loob ng Bilibid prisons. Pero kalaunan ay binawi ni Rimulya ang kanyang pahayag dahil di umano ay na-fake news siya nang matuklasan na buto pala ng manok ang nahukay sa septic tank. Dahil sa paglutang ni Cataroha ng ang hilig ni Boy sa mga fake news mga kaibigan, dun siya nasisiri, no? Mahigit isang buwan nang nawawala, malaking dagok ngayon sa pamunuan ng Bucor ang malapelikulang eksena na nagaganap sa Bureau of Corrections kung saan ay natatakasan sila ng mga PDL kahit nakakulong pa ito sa maximum security compound at sa kabila ng mga pahayag ni Katapang na magiging mahigpit at maayos sila sa pagbabantay sa New Bilibid prisons. Wala po akong alam, wala talaga akong idea. Kasi pilit ko siyang ginawa na wala naman. Bigla na lang daw po siya pumunta sa bahay ng pamangkin ko. Mga ka-BBM, sa eksklusibong pahayag ni Michael Cataroha, magugulat kayo kung paano siya nakalabas ng bilibid at kung anong teknik ang kanyang ginawa. At sa panig naman ng kampo ni Katapang at Rimulya, malaking palaisipan kung bakit nakalabas ang PDL na ito sa kabila ng paghihigpit sa New Bilibid prisons. Ano ang masasabi mo dito mga ka-BBM? Sama-sama nating panuorin ang buong video at pakicomment nyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinyon. Pero bago yan, muli po ako nag-iimbita sa mga hindi pa po sa lahat ng hindi pa nakasubscribe mga kaibigan kay Ka-BBM News PH, mag-subscribe na po tayo at huwag nyo rin pong kalimutan mag-subscribe dito sa aking channel. Subscribe sa ating channel na Ka-BBM News PH, pakipindot po ang subscribe button at pakiclick na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong upload natin na legit at napapanahong balita. Maraming pong salamat. Julius, nandito nga tayo sa Angono Police Station at nandito na nga, buhay na buhay, yung nawawalang missing PDL ng Bucor na si Michael Angelo Cataroha. Naaresto siya 4:15 ng hapon at dinala siya rito para sa medical. At si Cataroha yung pinagtalunan dati ng Kongreso at Senado at sinabing nawawala at nasa septic tank. Mamaya, eksklusibo akong babalik para interviewin natin, ipakita natin yung interview ng nanay at mismong si Michael Cataroha na inaabangan natin ngayon. Julius, Sherry. Maraming salamat, Gary De Leon. Kaugnay ng pag-aresto sa tumakas na Bilibid inmate na si Michael Cataroha, live mula sa Angono, Rizal, nasa frontline ng balitang yan, si Gary De Leon, exclusive. Gary, anong latest dyan? Nag-mugshot at nag-fingerprinting na nga si Cataroha at kanina ay nakita na nga natin siya at tinanong nga natin pero naging matipid ang kanyang mga sagot kung paano nga siya nakatakas sa Bucor. Sa litratong ito, makikitang hawak ng mga otoridad ang nakatopless pang si Cataroha habang pinoposasan. Kuha yan kaninang hapon lang. Nakapanayam ko kanina ang nanay ni Cataroha na inakusahan noon na nagtatago sa kanyang anak. Bagamat itinanggi niya yan, pakinggan natin ang kanyang pahayag. Ano mo nalaman nandiyan nasa tabi-tabi niyo? Wala po akong alam, wala talaga akong idea. Kasi pilit ko siyang ginawa na wala naman. Bigla na lang daw po siya pumunta sa bahay ng pamangkin ko.
Sa tulong naman ng intel ng Angono Police ay agad natukoy ang bahay na pinagtataguan ni Cataroha. Dito na siya nadakip at dinala sa police station para sa verification at coordination ng PNP sa Bucor. Una at eksklusibong binilita noon ng News 5 ang pagkawala ni Cataroha sa Bilibid. Nakakulong siya roon dahil sa mga kasong anti-fencing at karnaping. July 15 siya nawala at huling nakita na naghahaponan sa dormitoryo nila. Ang unang sabi ng Bucor noon, baka napagtripan at itinumba na ng ibang inmate si Cataroha. Hanggang sa may na-discovering buto ng septic tank ng maximum security compound. Ayon kay Justice Secretary Boying Rimulya, kay Cataroha ang buto. Pero kalaunan ay binawi ito ng kalihim at inaming na fake news siya. Lumabas din na buto lang pala ng manok ang nakita sa septic tank. Kaya lumutang ang posibilidad na hindi patay at tumakas lang ng kulungan si Cataroha hanggang sa nadakip na nga siya kanina. Julius, nangyari nga kanina ay dadalhin siya sa provincial police station at ang gagawin naman ay doon siya susundin ng Bucor. Hanggang sa ngayon kasi walang representative na dumating mula sa kampo ng Bucor. Kanina tinanong natin sa Bucor paano nga nahuli si Cataroha. Ang sabi nga nila ay coordination ito ni Angie Bautista, yung dating head executive assistant ni Katapang, at yun ang nag-coordinate sa PNP dito sa Angono para madakip nga si Cataroha. Matapos ang mahigit isang buwang paghahanap sa person deprived of liberty na si Michael Angelo Cataroha sa New Bilibid Prison o NBP, naaresto na ito ng mga tauhan ng Angono Police sa bahay nito sa Sitio Manggahan, Barangay San Isidro, Angono Rizal, kahapon August 17. Ayon kay Police Major Lauro Moratillo, hepe ng Angono Municipal Police Station, hindi na nagawang makatakas at manlaban ni Cataroha na nadatnan nilang kumakain. Nag-concentrate kami dun sa area na yun dahil nandun mga kamag-anak niya. So, then yung tipster niya kanina tumawag sa amin, na-spotted na siya ron. Kaya mabilisan lang yung galaw namin, yung pagpaplano namin na hindi siya makakalusot doon sa aming pagpaplano. Kaya po nahuli namin siya. July 7 taong kasalukuyan nang nakatakas si Cataroha sa maximum security compound ng NBP, habang July 15 naman nang malaman ng mga tauhan ng Bureau of Correction o Bucor na nawawala na ito dahil sa ginawa nilang counting sa mga preso. Based doon sa kanyang sabing kwento, tumabas lang po ng casual. Casual, and then accordingly, ginaya lang niya yung stamp na itinatatak doon sa mga visitors. So paglabas niya, chinek siya ng gate, pinakita lang niya yung stamp sa kanya kasi ang ginamit niya is ballpen na luma. Pinag-aralan niya in short, yung kilos, yung galaw. Tapos ang sabi niya, naghanap siya ng isang tao na kasing sukat niya, kasing body build niya, so that yung pangalan, nag-ano na lang siya, gumawa na lang siya ng pangalan under a certain Julius Villanueva ang ginamit niya. Magsasagawa ngayon ng malalimang investigasyon ang Bucor kung paano nakatakas si Cataroha at nakalusot sa mga tauhan ng ahensya sa maximum security compound. Meron po kaming coordination letter with Angono PNP last August 5. Humingi kami ng tulong para po malukit natin if ever. Kasi although hindi naman natin nasisiguro na pinatay o inilibing doon sa Bucor, so hindi rin namin tinanggal yung possibility na nakatakas po siya. July 26, 2022 nang dalhin sa NBP si Cataroha sa kasong anti-fencing at mayroon din itong pending na kasong karnaping. October 20 naman ang kaparehong taon nang ilipat ito sa maximum security compound. Sa ngayon, sumasailalim na sa procedure si Cataroha upang ibalik sa New Bilibid Prison. From the pieces of evidence gathered from your statements, we still do not know whether Mr. Cataroha is alive or not, or whether he's still inside the New Bilibid Prison o nakalabas na. Can we come up with that conclusion? Go ahead. Can I answer, sir? Yes. Hindi po nga po tayo makapag-conclude kasi dalawa po yung kasi po yung recovery team na dineploy natin sa Angono Rizal. May report na po sila na akala po nila kasi nung na-preview po sa TV, pupunta po yung kamag-anak dapat sa Muntinlupa. Pero umalis po sila, nakasakay po sila ng truck. Kaya nga, tinatanong ko, Iha, from the pieces of evidence, we still do not know whether Mr. Cataroha is still alive or not. And we do not know
where he is, whether inside the New Bilibid prison or already outside the New Bilibid prison? Yes, sir. Yes. Thank you, Mr. Chair. Na nasa loob sa New Bilibid. Wala ba si PDL Pantoa? I mean, you know? Kataroha. Kataroha. Sa buhay sa buhay. Di ba pag-usapan yung nasa lalim wala ba siya doon na buhay sa loob? Wala po siya, sir. Mr. Chair, they are confused themselves. In fact, if I may say that even General Katapang is confused right now in what is happening. Yun, palagay ko si General Katapang confused din dito eh. So therefore, Mr. Chair, tulad ng sinabi ni Congressman Ako, I would like to ask that they submit to us the complete investigation report of all of this. So, Mr. Chair, pare-pareho tayong Pilipino. Mukhang nahihinaan po tayo sa management ng Yun na nga eh. NBP. Sana mga kaibigan, sana talaga may karoon ng interview si Condito, si Kataroha, para kahit paano malinawan kung ano talaga yung tunay na ginawa niya para makaalis siya sa Bilibid. Kasi nasa maximum na siya mga kaibigan, tapos matatakasan lang sila ni Kataroha. Parang nakakatawan naman yun, di ba? Dahil kung ang pag-uusapan po ay security, protection, and dedication to service, dapat po sana, with all due respect, unang-unang naisip po ninyo ito. So, I think, Mr. Chair, kung hindi ito bibigyan ng priority attention, yung pong mga problema, issues and concerns involving personnel of NBP and our Tapos na. PDL, paulit. Grabe mga kaibigan, ganun na pala sila kapabaya sa Bilibid ngayon. Natatakasan sila. At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Dunggalo at 811. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.